So this is lesson 5 of the subject micro. And before I start the lesson 5, tama ba? Parang it's lesson 5 pala. Tama no, lesson 5 tayo. So topic for lesson 5 and the learning outcomes for lesson 5. Consumer behavior tayo. So important kasi kayo guys, no? You will become consumer. Present year consumers. Meron kayong mga ibang binibili. So pag sinabing consumer, yung binibili mo, kinokonsume mo agad. Pag sinabing customer, yung binibili mo, ginagamit mo siya. Pag sinabing client naman, ang binibili mo ay service. So magkakaiba yung customer, service, tapos client. So ano importance ng consumer behavior sa economy? Kasi kayo, meron kayong mga pera later on na pag wala kang pera, wala kang purchasing power. Pag wala purchasing power, wala kang pambili, di ba? So walang benta yung mga businesses around your community, for example. So pag wala silang trabaho, pag mataas ang unemployment rate, na example, unemployment rate sa Pilipinas ngayon, mababa lang naman, wala pang 10%. Pero pag tumaas yung unemployment rate ng Pilipinas, example, 10%, sabihin niyan, sa 100 na tao, 10 walang trabaho. So wala silang pambili. They can't decide to buy. Kasi kahit gusto man nila, needs or wants lang yun eh. Wala silang demand. Di ba sabi natin pag sinabing demand, meron kang gustong bilhin, meron kang pera, and you're capable of buying a certain product or service. Ayan. Another thing, ang consumer behavior, it aids the company, it aids the industry to predict yung gustong bilhin ng mga consumers. Kaya pag meron kang business, you don't start with selling what you want. You start with knowing what the customers want. Yung trend ba? No? Ano bang usong bilhin ng mga customers or consumer ngayon? Yun ang iyong ibebenta. Yun ang iyong gagawin. So dapat nating ma-predict daw yung behavior and market trends before selling something. Kasi pag nagbenta ka ng hindi ka nagtatanong, wala kang ginawang survey, parang para sang suicidal, no? Una pa lang wala ka nakikitain yan. Kasi walang bibili. Pero lang sa mga business sa talagang example, Apple. Ang Apple kahit di siya magtanong sa inyo kung gusto niyo paglabas ng product ng Apple 18 talagang bibili natin, di ba? Pero may mga products na hindi natin alam kung ano yung gamit kasi hindi sila nagtanong sa atin kung ano yung gusto nating bilhin sa kanila. So important yung consumer behavior. Example sa market research, no? Pag meron kang subject na market research, it is important to know sa market research yung behavior, yung trend ng inyong mga customers. Okay, so what is the role of consumer behavior in economic theory? Dapat nating malaman yung demand. Ayan, kasi pag alam natin behavior ng mga tao, malalaman natin kung may bibili o hindi. Kung merong demand. Example, behavior ng mga tao, they want innovative product. Example, mga Gen Z, di ba? They want innovative products. They shop 10 hours a day using their cell phones. O malaman natin, merong demand, no? For a certain product. Another thing, yung demand ay dapat nating malaman kasi it influence the price of our product. Di ba basic sa economics, pag maraming demand at maliit yung demand. Pag maliit yung demand, pag walang bibili, what will happen to the price? Binababa natin, di ba? Pero pag maraming demand, nakita mong gustong-gusto or they want to shop, mga teenagers, Gen Z, they want to shop, so ang demand marami. So anong behavior ng mga seller? Yung presyo ay tataasan nila, di ba? That is basically the law of demand. So dapat nating
tingnan yung behavior. Pag nakita mong walang walang hilig bumili yung ating mga customers, dako yung presyo, mababaan mo talaga, di ba? Hindi mo sa tataasan kasi baliktad pag tinaasan mo nga eh. Wala nang bibili, di ba? Yun ang kanilang behavior tapos tataasan mo pa. So mas lalong wala kang mas wala kang gigitain. Sa business kasi, kahit wala ka na masyadong kitain, kahit tapat lang sa puhunan, cost is equal to the selling price, okay na. Okay? Kahit wala kang kitain. Kasi important sa atin na ma-dispatch yung mga product natin. Kasi yung mga product natin hindi na ibenta, doble eh. Wala ka nang benta, tapos nagbabayad ka pa sa storage ng product na hindi nabebenta. Hanggang totally later on, yung product na yan ay maging obsolete or malaos na. So, mas lalong wala kang kinita. So, ang ginagawa natin, kahit tapat sa puhunan, we should sell the product, especially if the products are slow moving or obsolete or laos na. Okay? O paano maiwasang malaos sa isang product? Hindi we do constant researching. Wag lang tayong maistakan, no? Maistakan ng mga products sa ating warehouse or storage. Yan. Thank you for so much, Promerose, no? Kita natin si Kenneth. Alam natin ang tinatawag natin sa recitation ay yung mga hindi natin nakikita. Alright. Another thing, guys, sa consumer behavior ng inyong mga consumers, we should know yung mga factors that influences them. Bakit sila bumibili ng mga products natin? Pero ditong tatlo lang, basic, no? Pero actually, maraming factors sa business that will push your customers, your consumers to buy. Pero ang common kasi, psychological factors, na bumibili sila because of psychological factors. Example, perception. Perception ay talagang talagang they will push the customers to buy. Example ng perception. Pag tinanong ko kayo, safe ba ngayon sa Metro Manila? What do you think? Safe ba? Tagaytay hindi. Hindi, no? Hindi safe, no? Tagaytay. Maraming nangyayari. Mag-random call nga ako, baka wala naman tao dyan. Kasi kahapon, random call ako sa isang subject ko. Pag tinatawag ko sila, wala sila. So parang hindi sila kikinig. Yan. Tinanggal ko nga sa call. Ay, ikaw nag-attendance ka lang pala ha. Tapos di ka pa nakikinig ha. Example, pag tinawag natin siya, di ba? Si Santos, Julia. Try natin ha. Yes po. Nandyan. Pero si Erkisa, wala yan dyan eh. Dito po, sir. Nandito sila. Okay, kompleto ha. Kasi kahapon, nagtawag ako dalawa. Sunod-sunod, dalawa wala. They have not been listening pala. Sige. Exit ka muna sa classroom. Parang no? Anyway, yan ang pangit sa sa online classes. We can't avoid na meron silang ibang ginagawa. Okay. Anong perception niya ngayon sa environment sa Metro Manila? Hindi safe, di ba? Ay, hindi safe sa Metro Manila ngayon. Maraming crime. O pag prof ka, pag teacher ka, pag prof ka, ay hindi na safe mga prof ngayon. Kasi may binububog na prof. Di ba? May minabaril. May sinuntok. Hindi na safe pa. So, anong gagawin ng prof? Di ba? Ngayon pa ikaw ay isang bystander, naglakad ka sa bangketa. Hindi safe, di ba? Kasi maraming crime. Now, there is your perception. Hindi safe sa Metro Manila. Anong bibilhin mo? Pag hindi safe, to protect you, anong bibilhin nyo? Baril sir sa Mag-estudyante ka lang. Pepper spray. Di ba? Pepper spray. Ano pa? Stun gun. Yung pangkuryente, di ba?
Ano pa? Yung Sa stick akin, na barrel, ano, sir. multi-purpose. Pwede Barrel. naman yung baril na pellets, di ba? Pellets gun. Pwedeng Sir, totoo ano, na. pwedeng yung ano eh, yung brass knuckle ba yun? Yung pangsuntok na bakal. Di ba? Kasi yung perception mo, hindi na safe eh. So, bibili ka ng products. That is your motivation. O ngayon, uso bang sunog? O pag summertime, usang sunog. Di ba? That's your perception. Delikado, fire hazard pag summer. Ano bibilhin mo? Fire extinguisher. Di ba? Alarm. O yan ang sinasabi natin, Kwan. May effect yung psychology. Pwede rin yung belief mo, no? Yung belief mo can affect your buying habit. Yung paniniwala mo, 'di ba? Example, pag ikaw ay you believe example in alala ko dati, no. Ito personally, no. Mga year 2004 ito eh. Parang may belief ako dating ano eh kasi sa province, 'di ba, maraming mga yung mga agimat-agimat, anting-anting na ganoon. Alam mo ba dati bumili akong agimat because of my belief. Para sang ano eh, para sang bato. Pwede rin because of attitude. Ayan. Meron ding social influence that can push you to buy something. Pag sinabing social, pag psychology kasi yung mental mo, eh, di ba? Personal eh. Pag social, man nakapalibot sa'yo. Di ka influence your buying habit. Example, your family can influence your buying habit. Meron ba ditong nag-enroll sa BMC? Ang nag-push ay yung parents or kamag-anak? Meron ba ganun family? Sabi ng parents mo, sa BMC ka na mag-aral. Meron ba dito? Sabi nga, meron ba dito? Paris ka ng hand na family ang naka-influence. Pagpili ng course, pagpili ng school, ayan, meron. Sir Kisa, meron eh, no? Ba, manikinig pala sa akin. Herrera, di ba? Si LC din. Yung course tapos yung school. O family. Pero personally, siguro, ibang course na pipiliin nyo. Ibang school siguro. Pero family kasi yung social influence. O pwede ring friends. Naghilahan ko yun ng barkada mo ng high school. Sa BMC tayo mag-aral. Tayong 5 circle of friends. Social influence. Pwede rin social media. Meron kang influencer na na ginagaya, bumili ka ng product na kanyang ini-endorse. Parang si Robin Padilla eh, no? Liver lover aid. So bibili ka ng liver lover na capsule. 'Di ba? Pag sinabing in social media, not necessarily celebrity. Kasi ngayon guys, ang mga endorser, hindi na celebrity, hindi na artista, 'di ba? Social influencer. 'Di ba? Sino bang social influencer na sikat ngayon? O dati si Diwata, 'di ba? Sino pa? Si Wamos. Sino pa? Si Malupiton. Bibili ng 'di ba? Pwede rin celebrity, social, ang naka-influencer. Pwedeng group, pwedeng grupo, pwedeng tao, pwedeng celebrity. Pwede rin cultural yung influencer mo. Values, preferences, behavior. Example, sa inyong mga cultural belief, kayo taga Muslim Mindanao, meron kang binibili na na bawal. Hindi pala bawal. Pag Christian ka, meron kang pagkain na bawal sa mga Muslim areas, 'di ba? O pag close ang inyong family, cultural, meron kang product na binibili. Example, pag nagtatrabaho ka na, 'di ba? Tapos bago ka umuwi ng bahay, bumibili ka ng pasalubong. Kasi culture nyo sa family, magdala ng pasalubong, bumili ng pabaon. Pag umalis, pag merong dumarating. So, cultural ang naka-influence sa'yo. Pwedeng religion, pwedeng regions, kung saan ka nakatira. Pero pwedeng demographics. Pag sinabi demographics, makasama mong sa age bracket, example, bata ka pa, pero kasama mo sa age bracket, mga adults na. So, nakahiligan mo, yung hilig nila. Hindi yung hilig mo. Kasi depende sino kapalibot sa iyo. So those guys are the factors that you will see
pag nagbebenta ka ng product, doon sa mga tao surrounding your environment, kaya nga important yung gumagawa ka ng market research sa inyong mga business. Okay, very quick, no? So, ang behavior ng inyong mga customers, pag magbebenta ka, important itong 5. Itong dadaanan ninyo, pag bibili ka ng product, or bibili sila ng product, it starts with the problem recognition. Now, sa marketing or sa economics, no? Pag magbebenta ka ng product, hindi yung product ang ating binibenta, but solution. Kasi, meron silang problem. So, dapat ang problem sinusolve by selling a product. Example, nagbenta ka ng cellphone. Anong problem na solve ng cellphone? May problem silang dati, wala silang camera sa bahay, di ba? Meron silang problem dati na storing memories, storing photo or pictures. Binenta mo ng cellphone ngayon. Na-solve yung problem. Kasi product ang binibenta mo, napakababaw no? So dapat ang binibenta natin, yung solution. Hindi yung product mismo. Na, pag nalaman natin yung problem nila, maghahanap sila ng info. Maghahanap pa ng information para ma-solve yung problem na yon. Pag marami ka ng info, mamimili ka ngayon. Di ba nadaanan nyo to? Dumaan ba ako sa stage na to? Mamimili ka ng school. 5 school. Sino ditong sa number 3? Evaluation of alternative. Ito ganito yan guys problem recognition, information search, tapos evaluation alternative. Sinong dumaan sa ang evaluation alternative? Ibig sabihin, maraming pinagpilian. Maraming pinagpilian ang school. Yan. Meron sa inyo, hindi naman lahat automatic BMC, di ba? Meron dito 3 schools pinagpilian. Example, Ama University, di ba? Magkakalapit lang. Ama University, ano pa? Lanting, mayroon Lanting, malapit lang naman. BMC. May dumaan dyan sa ganong stage. Meron. Si Jenica. Tapos, in-evaluate mo. Jenica, pwede ka na matanong, biglang nag-live ito. Anong factor? Di ba nag-evaluate alternative? Anong factor ba yung naka-engganyo sa inyo to choose BMC? Kasi marami kang school na pinagpipilian. Anong factor ang nakahatak sa inyo? Nag-evaluate, di ba pag pinagpilian mo, isa-isa yung mga advantages and disadvantages. Si evaluation yon. Tapos, ang pang-4, purchase decision, bibili na sila. Pag may napili na, bibili na sila. Okay? So, anong reason bakit sa alternatives na 3 schools, for example, ay napunta ka sa purchase decision, nasa BMC ka, pumunta? Anong factor? May sagot, LC, Jane, Pamplona. Ay, maganda to, no? Start kasi ng midterm. So, mag-ipon ulit ng recitation. Miss Molineda, sagot ka. Yes po. Bale total 3 schools po kasi talaga yung Uy, pinag-isipan ko. Yes Oo. po. First po talaga sa choices ko is yung QCU. Nakapag-exam na rin tayo. po ako. Nakapag-exam na rin po ako, then nakapagpasa na rin po ako ng mga requirements. Oo. Pero since TRISEM din po sila, kaya first choice ko po siya. And yung mga pinsan ko po doon. Kaso lang po, Dalawang sem lang sa QCU, dalawa lang. yes po, Sa pero ama, 3 years lang po, 'di ba? 3 years lang, QC. tama, 3 years. Yes po. Pero po kasi nung time na nakapag na po ako, complete na po ako. Bigla po sinabi sa akin nung isang prof na balik daw po sila sa old curriculum, which is magiging 4 years course na rin po ulit sila. Then wala din po dun yung gusto kong course. So lumipat Okay. po ako dun sa pangalawa kong choice, which is yung Garnier, dito po malapit sa SM North. Oo. And
Trisim din po sila, 3 years course, kaso lang po, whole day po sila, and hindi po siya pwede sa akin since I'm a working student, kaya last option ko po, Ah, and na-influence din po ako ng family ko since yung mga kapatid ko po dito po sila graduate sa BMC. And fact din po yung okay. may online class po. Oo Yes nga, po, may parang online class. pamilya yung Mulyaneda sa akin na. Anong pangalan Yes, ng ML Rose holder? po, kakagraduate lang po niya I magna cum see. laude. Oo nga pala. Oo Yes nga po. pala. Sa Yun po QCU kasi ano doon, mm. entrepreneurship. Yes po, tas wala din po silang financial. So Ah, parang ano ko din po, since yung trabaho ko po ngayon is more on financial account, kaya pinursu ko na rin po yung financial okay. major dito sa VMC. Okay, financial account palang hawak mo, no? Kaya Yes po, pala, base lang kasi merong Finman eh. Ang yes interest po. kasi, isa lang. Pero sayang, ano ka lang, ano doon kasi, wala talagang ano doon, bayad. Yes po, Sila sayang nga merong, sila merong allowance sa scholarship DSWD. po. Yes po. Oo. Kaya lang, hindi ka talaga bagay doon. Sorry, parang hindi ka talaga bagay doon kasi face-to-face doon ang Yes pasok po. namin, face-to-face. Dito kasi, ayan, di ba? Di ba sabi ko, hindi na ako mag-face-to-face sa inyo. Pure ano tayo, pure online. Ayan. Pero dati kasi ang ginawa ni Dean, pinag-vote, pinapili ng mga estudyante kung anong preferred nila. Pure face-to-face, pure online, tapos hybrid. Dati pinapili sila ng mga estudyante. Siyempre ang nanalo yung ano, yung hybrid. Hindi naman sila pipili ng face-to-face. Yan. Yun maganda sa VMC. Hybrid tayo. Eh, ang choose kasi government eh. Kaya no choice. Talagang ano doon, face-to-face. Pero dati dati hybrid din kami doon sa BMC, sa QCU. Hati yung pasok. Ayan. Okay, kitang-kita natin yung ano, no? Yung alternative. Yan, pero meron ding advantage pag ano eh, pag sa iba, kanya-kanyang ano yan. Upwards decision, di ba? Ang last stage kasi ng ano ng behavior ng consumers natin, yung post-purchase evaluation. Ito yung pagkatapos mong bumili ng isang product, you will check after sales service kung talagang worth it yung gibili mong product. So, pag ikaw nagbebenta, important sa inyo na i-check nyo yung after sales service. Hindi tayo nagbenta tapos nagtatapos doon. That is not marketing. Ang marketing kasi, nakabili na sila, we check, we follow up, we evaluate yung post-purchase service. Kasi iba yung selling sa marketing eh. Ang selling kasi, binentahan mo lang, okay na. Tanggap mo yung pera. No? Pag sinabi marketing, binentahan mo, tinanggap mo yung pera, you check kung worth it. Sir, ano pa bang kailangan nyo? Yan. Ano po yung comment nyo sa aming products? Yung comments para improve na yung products namin. Oh, that is marketing. Hindi ka mukhang pera, di ba? Pag sinabi natin marketing. Selling kasi yung iba eh. Okay. Consumer choice are constantly making economic decisions at the highest level of generality. Lahat tayo ay pare-pareho. Okay? Pare-parehong ano, pare-pareho doon na mayroon tayong mga ano, may mga needs. Pareho tayo may constraint. Before buying certain product, meron tayong constraint. Pag sinabing constraint, ito yung nagpe-prevent sa atin ano, from pursuing or buying one product. Tulad ni Molineda, di ba? May constraint siya eh, di ba? Yung kanyang work. And by the way guys, no, by the way, siyempre sa BMC, ang target natin sa BMC, yung mga working talaga. Kasi pag mga student dito, lenient eh, di ba? Mas flexible tayo dito, di ba? Kasi pwede mong modular dito, by the way. Alam niyo ba, pwede mong modular dito sa ano? Sa atin. Yung mga working talagang wala talagang time na mag pumasok or umattend ng kanimang klase. Ibang estudyante ko naka-modular eh. Ibig sabihin, ano siya, talagang pure online modular. Yun talagang ang student doon sila lang, tapos di sila nag-umattend ng mga klase kasi modular nga. Meron tayong ganung modality dito.
Sa ibang school, siyempre, walang ganun. Example, sa AMA University. Pag mag-modular ka doon, dapat merong kasabay na siyam. Kasi sa AMA, bawal mag-modular pag isa ka lang. Doon ka sa modular, dapat mga 10. Sa BMC, pwede yan. No? Meron tayong modular classes. So, walang constraint. Ang constraint, siyempre, sometimes yung income. No? Yung income ng mga buyers natin. Kaya pag nagbebenta tayo sa sinesegment natin yung market. Hindi tayo pwede magbenta ng product sa buong market. Sinesegment natin, sa hinahati natin yung market. Pag pipili ka ng isang market, na yun lang ang iyong bebentahan. Example, pag damit, we are selling clothing. Hindi lahat ng tao bibili ng product, pare-pareho yung pera. Siyempre, may class A, may lower class, may middle, may upper class. So, saan doon ang siserve mo? Kasi may constraint sila pagdating sa income. Yung pera nila, hindi pare-parehas. Pero pag sinegment pa yung market into lower, middle, tapos upper classes, pwede mong targetin saan doon ang bebentahan mo. Kapag sinabi natin mga school, di ba? May segment eh. For example, BMC. Ang BMC siguro nasa middle yan, Kasi may tuition fee kasi. Yung mga nasa lower, mga walang masyadong tuition, example, Bestlink ka, siyempre, mas magaling tayo sa Bestlink. Sa mas pataas sa Bestlink, no? So, bandang middle tayo. Yan. Siyempre, may mga upper bracket na school na nagsiserve. Depende sa income, no? Ng mga customers. Ito na yung mga sa, De La Salle, di ba? UST, yon. Para ma-avoid yung constraint, at least mabawas sa constraint ng mga buyers natin. Dahil constraint, wala ka masyadong time to buy. Okay? Ano nangyari? Walang masyadong time to buy mga consumers. Anong ginawa ng mga seller? Nag-adjust sila. Doon sa mga taong walang masyadong time to buy. Anong ginawa? Nagde-deliver na, di ba? Wala kang time. You don't have time to go to the market. Wala kang time magluto. Wala kang time maglaba. So may mga products now or businesses na catering to those person that have too little time to buy or to enjoy. Di ba? Wala kang time pumila sa LBC. Dati kasi, di ba, pag magpapadala ka LBC, is LBC masyadong mahaba yung pila. Wala kang time pumila. Anong ginawa ng Lalamove? They eliminate the constraint na walang masyadong time. Sila na yung pupunta sa bahay to pick up yung iyong ibebenta. Diba? Wala kang time mag-shopping, wala kang time to go to SM. So anong ginawa ng ibang mga courier company? Meron silang service na tinatawag na pabili, 'di ba? Pabili. Ibig sabihin sila ang bibili para sa iyo. Wala kang time mag-shopping. So anong nangyari? Yung problem na walang income, mababang income, walang masyadong time, na eliminate natin. So we provided the solution. So pag magbebenta ka, yung business mo should provide not only the product but the solution. Pag solution kasi yung sinusod natin, mas malalim yung bentahan eh. Instead of just product lang binibenta mo, mas malalim yung relationship sa mga customers natin. Ayan. So, sinasabi kanina ng you look for the problem and provide the solution. Not only the product. Okay? May tao ba dyan? Pataas ka ng kamay ng mga tulog. What happens? Daming tulog ah. Sabi ko, pataas ka kamay ng mga tulog. What happens when things change in income? Before, we talk about the superior goods. Alala yung mga inferior
and superior goods. Pag superior goods, ito yung mga product na tumataas ang iyong consumption. Pag yung income mo changes upward. A rise in income with no change in prices. Ano nangyayari? Pag tumas ang sahod mo, tapos ang presyo ganun pa rin, ano nangyayari? Dinadami mo ang product na iyong binibili? O, tama, di ba? Basta walang change in price, ha? That is normal. That is superior goods. Quantity demanded increases, pang sahod mo ay tinaasan. O, di ba tinaasan ang sahod ngayon? From 695, magkano na ba ngayon ang sahod? Dinagdag na 85, 780 per day. Di ba? So, rise in income. Pag ikaw ay tinaasan ang sahod mo, yung binibili mo dati, di ba meron kang binibili na product? Pag tinanong na, yung bang binibili yung araw-araw na product, pag tinanong natin si Lian Rose, hindi ko alam kung nandiyan si Lian Rose, no? Wala si Lian eh. Andito po. Okay, o Lia, matanong ka, meron bang product binibili araw-araw? Meron naman po. O, lista ka muna si Lian. Pagkain ba yan? Opo. Pinoy henyo eh. No? Ano pagkain yan? Choco, ice cream, ano? For example po, like, ako po kasi pag nag-aalmusal, mahilig po ako sa tinapay. So, everyday po ako bumibili ng pandesal. Pandesal talaga, no? Siyempre si Lia, wala pang work ngayon. Estudyante pa lang, di ba? Pero pag si Lia nagkatrabaho, yung pandesal niyang kinakain, dadami siguro. Di ba? Magiging Dunkin doon. O bibili ka ng product, example, bibili ng damit dati, wala ka pang sahod. Pag bibili ng damit, for example, every 6 months, isang damit lang. Bigla ka nagtatrabaho, biglang tumas ang sahod mo. Dumadami binibili mong damit. And that is superior goods. That is normal. Pag inferior kasi, pag tumas ang sahod mo, may mga product na bumababa ang consumption. Ba't bumababa? Kasi napapalitan, di ba? Pinapalitan mo ng ibang mga products. Example, dati pandesal. Nagtatrabaho ngayon, di ba? Hindi na pandesal. Lumit ang consumption mo ng pandesal. Bakit? Hot cake na ang iyong kinakain. So, inferior goods. Naranasan yan guys na, meron para tatang binibili ka, pero bigla pag nagkaroon ka ng pera, nagkatrabaho ka na, yung consumption nun, lumilit na siya eh. Nababawasan na siya. Kasi meron kang ipinapalit doon. O dati, soft drinks lang, di ba? Mahilig ka na soft drinks. Bigla ka nagka-work ngayon na maganda. Hindi na soft drinks. Di ba? Four Season. Four Season na iniinom, di ba? Iniinom pag sa mga kainan. So biglang naging inferior goods yung soft drinks. Pwede isang damit, di ba? Pwede isang pagkain, pwede isang ballpen. Pwedeng ballpen yung ginagamit dati, panda lang binibili mo. Gumanda ang sahod mo. Hindi na panda, di ba? Parker ballpen ang binibili mo. Minsan meron kang pinapasyalan na common, pero biglang nagkatrabaho, biglang tumas ang sahod mo, hindi mo na siya pinapasyalan. Kasi afford mo na pumasal sa mas magandang mga lugar, di ba? O dati kaya sa Memorial Circle, wildlife, kasi malit ang entrance, di ba? Nagka-work ka na, Eco Park na, di ba? Or pag medyo magandang trabaho mo, Glorieta, Mall, Green Hills na, pinupuntahan mo, di ba? Market na. Magagandang lugar na po pinupuntahan mo. Dati, Luneta lang eh. Pag holiday, Luneta, ganun. Nagkatrabaho ka, Boracay. So, that is the result of inferior and superior goods.
Pag tumaas ang income mo, pero walang changes sa price. Okay, so nakuha ng ano, no? Yung inferior and superior goods. Nanonood pa kayo ng concert, a drop in the price of concert rotates the budget line rightward, pivoting around its vertical. Yun nanonood ng concert. Pwede ng concert kahit bumaba ang kanyang price, hindi rin siya guarantee na dadami yung tao. Kasi minsan yung price ng product binababaan mo. Meron siyang impact dun sa dun sa buyer din Ba't binabaan ng presyo ng concert? Siguro pangit yung mga artist. Ba't binabaan yung price ng product? Minsan ganun mentality ko sa pagdating sa pagbaba ng price, pababa siya. Kasi I equate na pag bumaba ang price ng isang product, nagbabago yung kanyang quality. Siguro kaya binawasan yung features niya. Kaya siguro binabaan yung kanyang quality, bumaba rin. Kaya pinsan pag bumibili tayo, pinipili natin yung medyo mas mahal. Pag kunti lang ang diferensya, yung mas mahal ang ating pinipili. Kasi we assume na pag mas mahal yan, mas maganda yung quality ng product na yan. Kesa dun sa mas mura, ay mura nga, di ba? Kaya lang yung quality niya hindi masyadong maganda. Kaya minsan meron mentality ganun. Ganun na aking mentality. Pag may dalawang choices, o dun ako sa especially pag yung difference medyo malaki. Example, 20 pesos versus 50. Dun ako sa 50. Pero pag 20 pesos tapos 25 lang, dun ako sa 20. So pag nagbenta ka, pagtataasan mo, lagyan ng medyo malaking agwat. Kasi the consumers will assume na mas gagandang quality ng product mo pag yung price ay mas malayo yung agwat. Ayan. Huwag kang although minsan sumusunod sa presyo ng mga kalaban natin, that is what we call the penetration pricing, no? Huwag kang masyadong lalayo sa presyo ng kalaban mo minsan. Pero pag ikaw ay stable ka na, matagal ka na sa business, pwede kang lumayo ng konti dun sa presyo ng mga kalaban mo. Pero pag bago ka lang, huwag kang magpe-presyo ng napakataas pag hindi ka masyadong kilala. Kasi siyempre pag nagbenta ka, di ba, yung mga kalaban mo 20, 21, 22, tapos bigla kang pasok, 25 ang sayo, hindi ka na bibilhan. Kasi yung kanilang mentality, meron silang suki mentality. Ay, doon ako sa dati na, mas mura, tapos kilala pa. Yung bago lang, tapos mahal pa ng 4 pesos. Pero pag matagal ka na doon sa industry, at kilala ka na, yan, pwede ka na magtaas ng presyo. If you want your product na ma-perceive nila na mas mataas ang kanyang quality. Taasan mo ng talagang significant yung agwat. Yung talagang very visible yung agwat. Pag very visible yung agwat kasi, the customer will assume na talagang maganda yung quality ng product mo. Pero pag magkakadikit lang kayo, pare-para rin quality niyan. Tama ba dyan? Parang wala na dyan parang umalis na si Kwan. Si Darren J. Reyes. Dito po. Darren, pabasa nga Darren, consumer preference para malista ka na sa recitation. Consumer preference. How can we possibly speak thematically about people preference? People are different. Despite differences in preferences, can find some important common denominators. In our theory of consumer choice,
We will focus on these common denominators. Yes, okay. Bisa natin si Darren. Bakit nagkakaiba yung consumer preferences ng mga tao? Kasi iba-iba, no? People are different. Different saan? Ang common different sa ages, di ba? Depende sa age bracket eh. Siyempre, pag hinati natin yan, may mga pre-teens, may mga teenagers, may mga yung adults, may mga adults. Medyo may mga matanda na. Pagdating sa binibili, nako, talagang magkaiba. Depending on the age bracket. So, tingnan mo nga ngayon, tingnan yung mga sarili nyo ngayon, mga damit nyo. Tapos, tingnan yung picture ninyo ng kayo elementary. Minsan matatawa ka. Or pag adult ka na, di ba? Tapos binalik mo yung kapanahunan mo ngayon. Tapos 30 years later, binalikan mo siya. Tapos nakita mo ang suot nyo dati ay yung maluluwag. Matatawa ka di ba? O depende rin sa ano yan. Depende rin sa gender, di ba? Siyempre, iba yung mga babae sa mga lalaki. Depende rin sa marital status. Pag single ka, iba yung preference mo pag married. Depende rin sa income. Depende rin sa depende rin sa example sa iyong sa family kung ikaw ay panganay, ikaw ay bunso. Iba-iba 'yan eh. Yung mga pinagkakaiba. Pero meron tayong common denominators. Pag sinabing common denominators, ang mga customers, meron silang pagkakaparehas. Kahit anong edad niyan, kahit anong gender, kahit anong civil status, meron silang common. Example, ang common, lahat sila ay merong preferences. Kahit anong edad nila, example, meron silang gusto ng iba, online shopping. Regardless of edad, gender, gusto nila online shopping. At meron namang ayaw ng online shopping. So, meron silang common denominator. Lahat sila meron silang rational. No? Pag sinabing rationality, may dalawang klase ng customers, no? Na pag bumili, gumagamit ng rationality. Pag sinabing rationality, pinag-isipan. Di ba? May mga customers naman na hindi na magamit ng rationality pag sila ay bumibili. May mga product na pinag-isipan mo eh. Example, yun ang aaral ka sa BMC. Pinag-isipan mo ba or bigla nagising na sa BMC ka? Hindi naman, di ba? So rationality, pinag-isipan mo yan. Pag bibili ka ng bahay, example, hindi naman biglaan. O, bili tayong bahay. So pinag-isipan siya. Sa mga tao, minsan, kahit anong edad, kahit anong gender, kahit anong civil status, kahit anong income level nila, ang common sa kanila, yung rationality. Diba? Yun talaga pinag-iisipan nila. So dito may mga products na, meron din mga products hindi masyadong pinag-iisipan. Yung bang hindi na masyadong, example, nakita mo yung fishball, diba? Pag-isipan mo pa, bibili ng fishball, hindi. May nakita kang ice cream. Hindi na rationality yun. Talagang dire-diretso kang bibili ng ice cream, di ba? Or fishball. Yung tinatawag nating irrational naman. O kaya, sumakit yung tiyan mo. Di ba? Tapos, bibili ka ng diet tabs or Lomotil. Ikaw ba, mamimili ka ba kung saang store or saang drugstore? Hindi naman, di ba? Pag may nakita kang tindahan, tanong ka agad, meron pa kayong Lomotil? O, hindi na masyadong kailangan ng brainstorming. Okay? Tapos, meron ng mga tao na ang kalang preference ay consistent. Regardless of the age, gender, civil status, may consistency sila sa preference. Minsan, hindi sila pabago-bago. Consistent Minsan naman pabago-bago, transitive. So, meron kang kinakaing pandesal. For the last many years, ang inyong almusal, pandesal. Consistent. So, common tayo lahat. Meron dito sa group na consistent yung kanang mga products na binibili.
last 10 years. Example lang, mayroon akong product na binibili for the last many years. No? May brand akong meron akong brand na paborito for the last many years. Meron akong brand ng damit na binibili for the last many years. May pagkain, di ba? May pinupuntahan, may iniinom for the last many years. So, diyan para mga buyers natin. Pero silang preference, the same time, consistent. May mga tao nang baliktad, no? Na hindi consistent yung kanilang mga preferences. Palipat-lipat sila. Palipat-lipat ang brand, palipat-lipat ng example ng pinapasilan o ng food, ng lunch, o ng kinakain, o ng damit, di ba? O di naman yung common naman yun, di ba? Common naman yung palipat-lipat. Common naman yung consistent. Yung preference ng mga tao. At common naman yung rational, no? Na nag-isip talaga bago bumili ng isang product. Medyo matagal, no? Pag rationality ng ginamit natin. Kesa, parang sa pag sa inyo, di ba? Puso, di ba? Puso or utak? Utak, iba, pinipili. Yung iba, puso. Yan. Rational versus irrational. May kausap pa ba ako dito? Si Cassandra siguro, wala na dyan. Meron pa, sir. Dito pa po. Dito pa po. Okay. The marginal, walang magbabasa. Okay. Si Dwayne. Economics assume that any decision maker tries to make the best out of any situation. Marginal utility theory treats consumer as a striving to maximize their utility. Utility is a quantitative measure of pleasure or satisfaction obtained from consuming goods and services. Anything that makes the consumer better off is assumed to raise his utility. Anything that makes the consumer worse off will decrease his utility. Alright. So far, no, ang natawag natin sa recitation, Molineda, Lian, Darren, Dwayne. Ayan. So meron silang puhunan. No? Anyway, so sinabi, ang gamit na ito sa atin, itong marginal utility approach. Pag sinabing utility, guys, no, ito yung gamit, paano ginagamit, anong gamit sa atin ng mga product na binibili. Kaya tinatawag siyang utility. So for us as business owners, business person, seller, later on, we should understand mga consumers natin or buyers or customers ay meron silang utility na dapat i-maximize. Sabi dito sa sa binasa ni Dwayne, pag yung product daw ay talagang napapakinabangan ng isang buyer, hindi sa alis dyan or yung kanyang patronage sa product na yan ay talagang magagamit pa kasi tumataas sa kanyang utility. Pag napakinabangan na maganda, talagang magagamit mo yan pag matagal mong ginamit yung product na yan. At talagang gamit na gamit mo yung product na yan. At gagaling siya. Ibig sabihin yung kanyang utility ay talagang nagamit or tumataas sa kanyang utility. Pag bumilis ng product. Example, product na talagang the product will make the person better. Example, pag sa babae, cosmetics. Pag bumili sila yun, tapos pakiramdam nila talagang nag-increase yung kanilang tawag aura. No? Ibig sabihin yung utility ng product na yan ay talagang gamit na gamit.
Pag yung cellphone ay talagang napagnabangan mo, at ikaw ay gumanda yung yung performance sa school. Anong product ang nagpapaganda ng performance sa school? Ballpen? Ano pa? Damit, di ba? O pag ikaw ay isang athlete, no? Ikaw ay mahilig sa sports, may binili kang product na nagpaganda ng performance mo. Ibig sabihin yan, tumaas ang utility, no, ng product na yan. Example sa pag ikaw ay kasi dati yung before pandemic, no. Mahilig ko dati umakyat ng bundok. Yung parang every 6 months po, akyat ng bundok. No? Pag umakyat ng bundok, yung tuhod mo talaga talagang bibigay, no. So may binili akong product sa sa Shopee. Kapag sinuot mo 'yon, nilagay mo sa likod ng tuhod mo, parang na pinupush niya yung paghakbang mo. So parang tinutulungan niya yung paghakbang mo. Isa pag-aakyat ka, para sa spring nakalagay sa likod ng sa likod ng tuhod. So para sa akin gamit na gamit 'yon kasi parang yung effort mo na humakbang pataas pakit ng bundok ay nababawasan. So para sa akin product na ito talagang gamit na gamit yung kanyang utility na napagnabangon yung kanyang utility. Okay? May mga product talagang ganon, no? Or pwede rin pag nagtuturo ka, example, pag ikaw ay may product kang binibili di ba nagbablog ka sa ako na? May product akong binibili na talagang katulong sa akin. Sa mga pag-shoot, example, yung lapel, di ba? Gumagaling kang vlogger pag nagbibili ng product Yung lapel, yung Insta360, yon, yung premium ng ng audio editing mo, video editing. Nakatulong sa inyo, At pang product na binibili. Now in contrast, pag biniligtad natin yan, may mga products na pag binili mo that will make you or other consumers worse off. Ibig sabihin yan, yung gamit ng product na yon ay nagdi-decrease utility. Meron mga product na na mas lumala pa, ikaw ay mas lalong instead na makakatulong sa iyo ay nag-decrease pa yung gamit. So parang tinapon mo, no? Di mo na siya gagamitin. Anong pwede? Minsan gamot, di ba? Pwede rin cosmetics. Ang cosmetics baliktad minsan baliktad siya. Binibili mo, nakala mo gaganda, yung pala nagpapangit, di ba? So hindi mo na siya gagamitin. Sabi mo, bakit ko ba binili to? Hindi ko rin pala Hindi ko rin pala siya napakinabangan, di ba? Minsan damit, minsan gamit sa bahay, no, na isang beses mo na siyang ginamit. Tapos na-realize mo na hindi pala siya worth it, parang na-scam ka, no? So yung kanyang utility, ayun, pabagsak siya. But generally, pag nakita ng customers natin, yung utility ng isang product ay talagang nagamit niya, gamit na gamit. Yung parang kung anong perang binigay mo, ay meron siyang kapalit na utility. So the customers will stay. The consumer will decide to stay, to patronize, or loyal. Bigyan loyal. Doon sa product na Pwede rin sa school yan, di ba? Kasi, first year pa lang kayo, then later on, after first year, second sem, you will realize, di ba, na worth it ba talaga yung pagpasok mo sa isang school? Yun ang kanyang marginal utility. Pag positive, you will stay. Pag negative naman, lilipat ka. Pero bihira yung lumilipat sa no? Estudyante ko. Iba siya lumilipat, ang reason financial, ang reason lumipat ng tirahan. Ayun, sa April, nakita natin sa April, no? April Intero, nagpakita din sila. Nakakatawa pag may pag may nagpapakita sa camera, no? Parang, pag malungkot kasi pag pag lahat ay naka-close camera. Okay. Hindi ko tatawagin sa April May kasi naka-open camera siya. Sure ball na nasa klase yan Tawagin natin yung iba, yung ibang hindi natin nakikita.
Yes, si Relosa. Rihanna, yes. Utility and marginal utility. Marginal utility of an additional unit. Change in utility derived from consuming an additional unit of a good. The law of diminishing marginal utility, as defined by Alfred Marshall, states that marginal utility of a thing to anyone diminishes with every increase in the amount of it he already has. Okay, that is Rihanna. Lista ko muna si Rihanna dito. Introduce ko nga kayo kay Alfred Marshall kung meron akong picture dito ni Alfred Marshall. Yes, that is Alfred Marshall. Ano lang, iwan mo na lang dyan. Okay. Wala na siya, patay na yan ha. In 1924. Pero ang kanyang theory kasi sa economics na very popular ay yung theory ng the law of diminishing marginal utility. Ayan. Sabi natin kanina, di ba? Pag may mga product na gustong-gusto mo, dagdag ka ng dagdag ng product kasi gusto mo yung product na yan. Example, pagkain, pag gusto-gusto mo, dagdag ng dagdag, di ba? Ano pa, gamit, gadget, cosmetics, drinks. Kasi gusto yung product, ganun baby, pag gusto yung product, padami na padami ang binibili mo. Pero sabi ni Alfred Marshall, the law of diminishing. So, unang-una, utility ay yung gamit. Yung pakinabang mo sa product. Pag sinabing diminishing, nababawasan, bumababa. Pag sinabing law, that is proven. Matagal lang ginagamit mo. So, pag pinag-combine natin yan, sabi na Alfred Marshall, habang tumatagal daw, yung utility or pakinabang natin or gusto mo or pagkagusto mo sa isang product ay nababawasan or nagdi-diminish. So the law of diminishing marginal utility, yung gamit ng marginal utility ng isang bagay, ng isang one to anyone gamit sa atin ay nababawasan habang dinadagdagan natin yung product or consumption natin sa isang product. Balikan natin pandesal kanina. Sino yung pandesal kanina na ano? Nag-almo sa pandesal. Pandesal, di ba? Unang kagat mo, unang kagat. Gustong-gusto mo yung pandesal. Masarap man pag unang kagat eh. Parang noodles, di ba? Unang higop ng noodles, gustong-gusto mo. Unang side sa bibig mo ng noodles o pandesal or food, any food. Gustong-gusto mo yung product na yan. Diba? Pero pansinin mo, sa pangatlong pandesal, sa pang-anim na pandesal, ganun pa rin ba yung enthusiasm or excitement mo na kumain ng pandesal? Yung second cup mo ng noodles, third cup mo ng noodles, the same pa rin ba yung enthusiasm or excitement mo sa pagkain ng noodles? The same or nabawasan? Nabawasan, di ba? Nag-diminish yung marginal utility. Habang tumatagal, no? Yung paggusto mo doon or utility or pakinabang mo doon sa o gamit sa product na yan ay nababawasan habang tumatagal. Ayan. Di ba? Iba yung sa una, di ba? Maganda siyang gamitin pag sa unang gamit, di ba? Unang gamit ng gamit mo, yung cellphone, unang gamit ng cellphone habang tumatagal. Pag binigyan ng pangalawa ulit, hindi na ganoon ka-excited, di ba? Yung gamit sa'yo, ng product na yan. Kasi nga, nagde-diminish. Sa ganun din guys, sa mga products sa ating bibenta sa mga customers natin, we should understand yung diminishing marginal utility ng product na yan. Hindi the same yung kanilang yung kanilang behavior sa pangatlong bili, sa pang-apat na bili. Nagbabago yan. Kaya sabi natin, di ba? How do you remedy? Hindi dapat mag-innovate, di ba? Dapat meron ka palaging bagong gimmick, bagong technique para hindi magsawa yung mga customers natin. Kasi pang-limang gamit, pang-limang bili, sawa yan eh.
Parang kayo, di ba? Parang kayo. Di ba, ang unang araw ng klase natin, ang attendance perfect, ha? Pero pansinin nyo, habang tumatagal, pagdating ng midterm, naku, kalahati siguro siya, wala na. Kalahati, wala na, no? Pagdating ng finals, naku, hindi na kayo perfect. Hindi na kayo perfect attendance, mabawasan na kayo. Kasi ganun talaga yan, no? Habang sa una, gustong-gusto mo, pero habang tumatagal, yung utility o gamit, yung gamit siyempre babawasan. Hindi na ganun katindi. Di ba April? O si April, napakaseryoso. Bye everyone.